23 ang namatay at 750 ang sugatan sa monster tornado na tumama sa Joplin, Missouri. Tinatayang 2,000 gusali naman ang nasira nito sa Joplin. At kaugnay ng balitang yan, sa pag-akyat ng bilang ng mga namatay sa Joplin, Missouri, meron po mga Pinoy na kasama sa mga nasawi. Isa na dito ang Pinay na si Grace Aquino. Ayon sa kwento ng anak ni Grace na si Divine sa GMA News, nadaganan daw ng padera kanyang ina sa loob ng isang simbahan habang sinasagip ang bunsong anak nito. Nakaligtas naman ang bata na nagtamo lang ng minor injuries. Alright, samantala balitang sports naman tayo mga kapuso. Tabla ang naging resulta sa laro ng Philippine Ascals at Central Philippine University International Football Team sa Barotac Nuevo Football Field sa Iloilo. Unang nakapuntos ang CPU sa first half at sinundan naman ito ng goal ng Ascals sa second half. Ito ay bilang bahagi pa rin ng pag-ensayo nila para sa World Cup qualifiers. At kahit na hindi nakapunta ang magkapatid na star players na sina James at Phil Younghusband, mainit pa rin ang naging pagtanggap ng mga Ilonggo sa Ascals. Oo naman, dyan talagang sikat ang soccer dyan sa South, no? Malay mo makadiscover sila ng mga bagong players dyan sa mga nakaaway nila sa CPU. May ibang mga may mga Ilonggo din sila sa Ascals team. I think there are 2 or 3. Nice! Must have been a fun thing to watch for them. Ang ganda pa ng backdrop, may simbahan pa na ba ito? Alam mo, Ganda. punta na rin ako dyan. Galing. Yan yung isa sa Field mga... din mismo. di ba usually, di ba, sa Balikbayan, feature ka ng Yes. mga travel destinations. Yung pumunta ako sa Iloilo, feature namin ang soccer dahil alam mong... Yes! Yun. Medyo That's the prominente. place. At hindi na prominente, pero yung maraming taong naglalaro Totoo ng yan. soccer. Totoo yan. Good job. Ito naman, huwag ka na mag-sour, baka madapa ka pa. Narito ang maagang showbiz balita ni Miss Luan D. Good morning, Luan. Buti na lang magaling na yung sugat ko. Good morning guys, good morning mga kachikat. Alam ko pong excited na marami sa inyo dahil ngayong araw mapapanood po natin sa GMA News TV ang finale ng American Idol Season 10. Kagabi po sa final performance night ng AI, talaga namang hindi magkamayaw ang audience. Ito na kasi ang huling showdown ng country crooner na si Scotty McCreery at ang pop singer na si Lauren Elena. Ito rin po ang kanilang huling pagkakataon para makakuha ng final vote ng mga Amerikano para tanghaling American Idol. At kinalaunan, heto ang masasabi ng AI judges. But I gotta give a slight edge to Lauren Elena. So it's very tough for me to choose in this moment. I'm just going to say that it's a tight race. Lauren, I'm sorry, honey. Scotty, Lauren gets it hands down. At kung ang mga Amerikano po ay nagkakagulo sa AI ba, tayong mga Pinoy proud na proud pa rin tuwing kumakanta po si Pinay singing sensation Charisse sa hit TV musical series na Glee. At sa Glee Season 2 finale, muling nagpakitang gilas sa pagbiri si Charisse bilang Sunshine Corazon. Isang orihinal na kantang pinamagatang As Long As You're There ang inawit ni Charisse kung saan nagharap sa finals ng national competition ang New Directions at ang kinabibilangang grupo ni Charisse na Vocal Adrenaline. Dahil sa performance si Charisse, nagbigay ng standing ovation ng audience, kabilang ang bidang si Rachel Berry na ginagampanan ni Lea Michele. Ipinalabas na kahapon ang naturang episode ng Glee sa Jack TV at ETV or ETC. Balikan po natin si Egon. Egon? Napabilib ka? Salamat, Luan. Bigay na bigay. Basahin natin ang paghahanda ng ating mga kababayan para sa papalapit na bagyong Chedeng. Nasa Bendia si Susan Enriquez para silipin ang preparasyon doon ng MMDA. Kasi po, yung Bendia po, isa po sa flood-prone area sa Metro Manila. Susan! Yan, no? Anong balita dyan? Good morning, Igan. Ako talaga nakakatuwa. Energy, I'm so energy. proud of Charis. Oh. Grabe talaga. I'm so Hoy! Ay, dito tayo sa Buendia Bridge sa Makati. Nako, ito pong MMDA ang ahensyang pinakapunong abala
sa larangan po ng paghahanda kaugnay nga nitong bagyong si Chedeng kung sakaling po ito ay tumama dito sa Metro Manila. Kaya po ngayong araw nito ay magsasagawa sila ng dredging operations dito nga po sa Buendia Bridge, isa sa mga itinuturing na flood-prone na area. Ayan, nagsisimula na ho sila ngayon gamit ang kanilang crane. Mamaya papakita ho namin sa inyo kung ba yung mga equipment ng MMDA, yung mga pinagmamalaki nilang gamit kapag sila ho ay nagsasagawa ng pag-dredging o paglilinis ng mga estero at ng mga kanal. Ayan, kapag ho itong mga barado. At syempre, yung nakikita niyo po sa likuran ko, yung kanilang mga equipment, iba-ibang klase ng mga equipment, ito po yung ginagamit ng MMDA kapag sila ay nagre-rescue. So maya-maya ho, ay papakita namin sa inyo kung ano ba ang mga gamit na ito at saan-saan ba sila maaaring gamitin in case of emergency kapag ho kailangan silang mag-rescue ng ating mga kapuso. So mamaya ho, tutukan nyo yung aming gagawin pag-feature dito sa mga gamit ng MMDA. Pansamantala mula po rito sa Buendia Bridge, Makati. Back to studio po tayo. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, madalas sa binabaha din po, inabotas. Kaya naman nandun ngayon ang kabarkada nating si Monica Beralio. Monica, kamusta naman yung paghahanda ng ating mga kapuso dyan sa Navotas? At ito na si Bagyong Chedeng. Yes, salamat Igan. Ito nga Navotas, isa talaga to sa mga flood-prone area pag mayroong mga baha or may mga bagyo or mga ulan. Kaya naman sabi nila, matinding paghahanda ang kanilang ginagawa. So mamaya makakasama natin yung Navotas Rescue Team para ipakita sa atin kung ano-ano nga ba yung mga equipment tsaka yung mga paghahandang gagawin nila. In fact, kasama ko ngayon yung dalawa sa mga ginagamit nila para nga makaiwas sa anumang mga aksidente. Katulad na lamang itong tinatawag nila amphibian. Ito ay isang sasakyan na pwede sa land at pwede rin sa tubig. So sakaling bumaha, ginagamit nila itong pan-rescue at syempre mga rubber boats na ginagamit daw nila kung sakasakaling tumaas nga ang lubid at mag-rescue ng mga kababayan natin na sakasakali stranded nga. At mamaya makasama nga natin yung mga otoridad para bigyan din tayo ng mga tips kung paano makakaiwas sa anumang aksidente, lalo na at parating na nga ang bagyong Chedeng sa NCR, lalo na bukas po yan. Kaya mga kapuso, tutok lang sa pagbabalik po natin. Dito po yan sa Navotas City. Balik tayo sa studio. Maraming salamat, Monica. At siyempre mga igas, para sa pinakuling balita sa ating pagbabantay sa Bagyong Chedeng, tutok lang at walang bibitaw dito po sa Unang Hirit! Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na. Mas masarap ang inyong gising kasama ang Unang Hirit Barkada at Nestle Philippines. Celebrating 100 years of good